Tanong naman ng iba, paano daw kapag nakalimutan na nila ang email address at password na ginamit nila sa e-travel registration nung nakaraang taon? Ang sagot, always remember guys na ang e-travel registration or ang paggawa ng account sa e-travel ay nagsimula lang noong February 2024. So kung nung nakaraang taon pa kayo nakagawa ng e-travel ay hindi pa yun account. Dahil noon ay direct registration lang na pwede kayo gumamit ng kahit anong email address bawat biyahe nyo. Pero simula February, ay gagawa na kayo ng account at isang email address at password lang ang gagamitin nyo. Ibig sabihin guys, ay permanent account nyo na yon. Pero ang sagot sa tanong kung nakalimutan na nila ang password at email address na ginamit nila nung gumawa sila ng account simula February hanggang ngayon, ay ang pwede nyo gawin guys ay gumawa ulit kayo ng panibagong account gamit ang ibang email address. Actually, nagawa ko na yan guys, kaya dalawa na ang account ko sa e-travel website. Para malaman ko din at may share ko sa inyo. Pero guys, huwag niyong sasadyain na gagawa kayo ng maraming account sa e-travel dahil pwede kayong ma-question pagdating nyo sa immigration. So sinubukan ko lang yun para maituro ko sa inyo at para malaman ko. Pero kung sa eGov app naman kayo gumawa ng e-travel account ay hindi nyo na makakalimutan ang inyong email address at password. Dahil kapag may account na kayo sa e-travel through eGov app ay kapag nag-login kayo sa eGov, kapag click nyo sa travel, ay nandun na ang e-travel information nyo. Hindi na siya mawawala. So, inuulit natin guys, kung hirap kayo makapag-register sa e-travel through eGov app na bagong enhanced e-travel system ngayon na pinopromote ng ating gobyerno, ay pwede pa rin kayo mag-register through e-travel website. Actually guys, mas preferred ko pa nga mag-register sa e-travel website kaysa sa eGov app. Kahit sa pagkuha ng UEC ay mas pinipili ko pa rin sa online services or sa PAPSBAM website. Ang kagandahan lang sa eGov app ay all-in-one na siya. Andun na lahat ang mga ahensya or website ng mga ahensya ng gobyerno na kakailanganin ng mga OFW. Ngunit inuulit natin guys na kung hirap kayo makapag-register sa eGov app or hirap kayo makapag-download ng eGov app, ay pwede pa rin kayo mag-register individually sa mga website kagaya ng e-travel website kapag magre-register kayo sa e-travel at PAPSBAM website naman kung kukuha kayo ng UEC. Na ilalagay ko lahat ng link na yan sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw na hindi lumalabas ang UEC information sa e-travel departure card registration nila. Ang sagot guys, kung hindi lumalabas ang UEC information, ay i-proceed nyo lang dahil wala namang problema yan. Ang importante ay hawak nyo ang inyong printed UEC or UEC exemption. Dahil guys, kahit hindi lumalabas ang UEC or UEC information dyan, ay makakapag-proceed kayo. Basta guys, kapag OFW kayo, ang pipiliin nyo sa purpose of travel pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa ay OFW.